Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ang mga nag-aalab na balita ngayong taon. Bagong taon, bagong pagsubok ang naitala sa Japan matapos yanigin ng 7.6 magnitude na lindol sa unang araw ng Enero. Bukod sa pinsala sa mga estruktura, dumagdag sa kalbaryo ng mga tawang tsunami na nasa 1 metro ang taas. Pinag-iingat sa mas malaki pang alon ang nasa Ishikawa, Niigata, Toyama Prefecture. Sa Ishikawa, sumiklab ang malaking sunog, pinaniniwalaang galing ito sa isa sa mga bahay na napuruhan ng pagyanig. Nagbabalita si John Paul Kagato. Ayon sa Japan Meteorological Agency, magnitude 7.6 ang lindol na tumama sa Central Japan nitong January 1. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula noong 2011, naglabas ng major tsunami warning ang JMA dahil sa inaasahang pagtaas ng mga alon ng hanggang 3 metro sa western coast. Nakaligtas ang 370 na pasahero sa nasunog na Japan Airlines plane kasunod ng pagbangga nito sa Coast Guard aircraft sa Haneda Airport sa Tokyo, Japan, araw ng Martes, January 2, 2024. 5 crew ng Coast Guard ang nasawi habang sugatan naman ang kapitan dahil sa insidente. Nagliyab ang apoy sa JAL Airlines habang padaos-dos sa tarmac. Natupok ng apoy ang airliner bago pa magliyab ay nakalabas ang mga pasaherong sakay nito, pati na rin sa cabin crew. 5 crew ng Coast Guard ang nasawi habang sugatan naman ang kapitan dahil sa insidente. Nagliyab ang apoy sa JAL Airliner habang padaos-dos sa tarmac. Natupok ng apoy ang airliner bago pa magliyab ay nakalabas na ang mga pasahero sakay nito, pati na rin ang cabin crew batay sa mga opisyal. Wala pang ulat ng engine problem o iba pang suliranin sa airliner bago ang paglapag nito. Patungo naman sa Niigata sa Japan, West Coast ang Coast Guard plane upang mag-deliver ng tulong kasunod ng malakas na lindol. Kinumpirma ng Department of Health o DOH ang unang kaso ng pagkamatay dahil sa paputok sa pagpasok ng 2024. Ang biktima ay isang lalaki, 38 taong gulang mula sa Ilocos Region. Ayon sa ulat, nagsindi ito ng sigarilyo habang nakikipag-inuman sa iba, malapit sa nakaimbak na paputok. As of January 2, umabot na sa 443 cases ang pinsalang naitala ng mga kagawaran. 441 dito ay sa paputok, isa dahil sa paglunok ng watosi at isa dahil sa ligaw na bala. Ayon sa DOH, karamihan sa fireworks-related injuries ay mula sa National Capital Region na sinundan ng Ilocos Region, Cagayan Valley at Calabarzon. Sa iba pang balita, 14 na kaso ang tinamaan ng ligaw na bala ang naitala sa Philippine National Police o PNP, kung saan 12 rito ang nananatiling hindi pa rin natutukoy sa pambansang pulisya. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Colonel Jane Fajardo, isa sa naitalang biktima ay mula sa kanilang hanay. Nanunood lang anya ang nasabing pulis nang maramdaman niyang namamanhid ang kanyang kamay at nakita niyang nalang na itong duguan. Ang iba naman sa mga naitalang insidente ay nanood lamang ng fireworks display at hindi namamalayang agad na natamaan na. Mayroon ding insidente na nangyari sa loob ng tahanan kung saan tumagos ang bala sa bubungan ng iba. 20 insidente naman ng illegal discharge of firearms ang naitala ng Philippine National Police hanggang kahapon January 2. Ayon kay Fajardo, 3 rin ang nabula sa PNP at 2 naman ang nabula sa Armed Forces of the Philippines. Isang barangay kagawad din sa Aklan ang naitalang kasama ng 12 pang mga sibilyan. Nananatiling hindi pa natutukoy ang 2 insidente. Disgrasya ang sumalubong sa bagong taon ng mga pasahirong sakay ng jeep at nahulog at sumubsob sa kanal sa Antipolo City. Nasa frontline ang balita, yan si Rogelyn Faith Labastida. Nahulog sa kanal ang pambansaherong jeep na ito sa barangay San Isidro, Antipolo City, kaninang alas 2 ng hapon. Ang mga pasahero sa isang pinungang palabasin ng mga residente at dumaraang motorista. Ang lalaking ito napahiga na lang sa kalsada habang pinindak ng sakit ng duguang kamay. Duguan din ang ilong ng isang lalaking ito habang yakap-yakap ang kanyang anak na kasama rin sa mga nasakay ng mga disgrasyang jeep.
14 na pasahero ang sugatan. Agad silang dinala sa hospital habang ligtas naman ang sanggol na ito at ang kanyang ina. Batay sa pagsisiyasat, may iniwasang motor ang jeep habang binabaybay ang pababaang bahagi ng sumulong highway na walang daw ng preno ang jeep hanggang sa dumidiretso at lumulusok sa creek. Kasama namang niligtas ang driver ng jeep, itinanggi niyang nakainom siya. Patuloy ang investigasyon, nagbabalita mula sa Frontline News 5. Isang lindol na may magnitude na 5.3 ang tumama sa karagatan ng Surigao del Sur, bandang 9:11 ng umaga noong Miyerkules. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVox, ang epicenter ng lindol ay nasa 32 kilometers silangan ng hinatuan sa Surigao del Sur. Sa unang araw ng taon, hinukso agad ni Manny Pacquiao ang lahat ng boxing fans. Magkakaroon daw sila ng rematch ni Floyd Mayweather Jr. sometimes this year. Umakyat na rin si Pacquiao sa Rizin Fighting Federation sa Japan kagabi at doon siya natanong ni Rizin CEO Bubuyuki sa Kakibara tungkol sa rematch. Tumungo si Manny at nagsabing ready na daw siya kung sakaling matupad ang bakbakan. Sa ngayon, wala pang official announcement galing sa Mayweather camp pero siguradong inaabangan niya ng lahat ng fans sa pareho. Noong 2015, noong unang nagkita, Boxing Titans kung saan nanalo si Mayweather Jr. Ito na ang update sa magiging taya ng panahon. Sa susunod na 24 oras, tuloy pang lumakas ang epekto ng northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan at ngayong araw, naaapektuhan na nito ang malaking bahagi ng Luzon. Samantala, eastern lights pa rin yung mainit na hanging galing sa Pasipiko. Ang siya namang umiiral sa buong Visayas at Mindanao. For the next 24 oras, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat na nagdala ng eastern light sa malaking bahagi ng Mindanao, particular na dito sa northern at eastern section na nabanggit sa lugar. Samantala, sa eastern section naman ng Luzon, itong northeast monsoon naman ay magdudulot rin ng mga kaulapan at pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay maliwalas na panahon ang inaasahan, generally fairly conditions. May tsansa pa rin ng mga isolated light rains o yung mga pag-ambon na dala ng amihan sa Metro Manila and off Luzon at tsansa naman localized thunderstorm o yung biglaan at panandaliang pagbuhos ng ulan sa buong Visayas at sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Para naman sa magiging lagi ng ating panahon ngayong araw sa Luzon, dahil sa epekto ng amihan, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at pag-ulan sa eastern section ng ating bansa, particular na sa rehiyon ng Cagayan Valley at sa lalawigan ng Apayao, Aurora at Quezon. Metro Manila sa Luzon, generally maliwalas na panahon ng ating inaasahan. Maganda pa rin tayo sa mga tsansang pag-ambon na dala ng amihan. Sa bahagi naman ng Palawan, sa buong bahagi ng Visayas at Mindanao, sa Palawan, magpapatuloy ang maliwalas na panahon. Inaasahan pa rin natin ang mga tsansang na pag-ambon na dala ng amihan o yung mga isolated light rains. Buong Visayas, magpapatuloy itong mainit at malinsangang panahon. May tsansa pa rin ang mga thunderstorms sa kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Sa Mindanao, sa mga rehiyon ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao pati na rin sa mga area ng Caraga at Davao Region. Posible tayong makaranas ng maulap na kalangitan ng mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat. Ngayong madaling araw pa lamang may mga naobserbahan na tayo na pagulan na dala nitong eastern light sa ilang areas ng Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Inasahan sa pagsapit ng tanghali, mas marami pa yung mga areas na makakaranas ng kaulapan. Posibleng bumagsak ang mga kaulapan na ito pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Diyan lamang po ang mga latest ng Itagon Reporting News. Mabilis na tsikahan na tayo para sa update sa showbiz happening. Aegis Multimedia star Storm 32 sa kanyang IG binahagi ni Alden ang ilang portraits na pinusuan ng fans at umulan din ng birthday greetings mula sa kanyang friends and family. Happy birthday, Alden! Christmas in the Land of Rising Sun. Yan ang ganap na pamilya ni Denise Trillo at Jeneline Mercado na in-enjoy ang masayang Tokyo holidays at bukod sa bakasyon, enjoy din sa kanyang pagiging Jeneline junkie si Jane na finlix ang kanyang pagdadrive ng big bike. Alright, flicks ni abot na kamay na pangarap, star Jillian Ward ang kanyang pamatay na waistline. Highlight yan sa isang TikTok dance cover
na pinusuan ng fans at may 8 million views na.